Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila nagkaletse-letse na nga sa loob mismo ng Malacanang dahil di umano sa kagagawan ng mga korap na opisyalis na ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na tila may umalma nga nung sinasabi nila na bababa talaga ang bigas ay talagang ayaw nga nila dahil ayaw nilang magdusa ang mga smuggler at palabas lamang ni Kuting ng Norte na bababa ang bigas ng 41 pesos. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nakikinig na ito at nagiging diktador dahil kay Lisa Smugs. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang naggagawa nga sila ng mga sakripisyo ng kanilang mga kasabwat at talagang kung meron man magbubulgar sa kanilang mga kabalbalan na ginagawa ay sinusuhulan agad ito. Gaya lamang ni Diokno na tila nagpost na ang Philippine Star ng madaling araw, ngunit nagbago na naman ang sinabi ni Diokno nung kausapin ito ni Lisa Smugs. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pera-pera na lang ang habol ng mga pulpolitiko na ito na ganib sa kapangyarihan. Kaya naman wala na talagang tiwala ang sambayanan kay Kuting dahil kay Lisa Smugs sa kagagawan nila na kalokohan na talagang taliwas di umano sa kagustuhan ni Ferdinand E. Marcos. Mas lalong lumalala nga ang kalagayan ng taong bayan ngayon na bas na gaganda sa pangako ay talagang nakuha lamang sa matatamis na salita ang ginamit ni Kuting ng Norte nung ito ay nangangampanya. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Term, okay, o yung pag-appoint dito, na-expire ba yung ano? I'm just wondering kung na-expire ba yung pag-appoint. Di ba it's either sisibakit ka or mag-resign ka, forced to resign. So anyway, dito kay Undersecretary, Department of Finance, Undersecretary Shelo Magno. Alright, so mga leche talaga sabi ni Elcid. Okay, ano bang nangyari dito mga palangga? Balikan muna natin kasi yung iba hindi alam at ngayon lang natin pinag-usapan dito si Shelo Magno. Siya yung undersecretary nga ng-finance. Nagsimula ito sa pag-release ng Executive Order number 39 ni Kuting. Okay, doon sa price cap o price ceiling dahil sabi ko nga sa inyo, imbis na hulihin niya yung imbis na hulihin niya yung mga may puting ahas na tumatawag. Imbis na hulihin niya yung mga smugglers na mga, kasabwat nila at yung mga hoarders, ay pinagdiskitahan ang mga retailers. So dito nagsimula sa kapalpakan niya sa Department of Agriculture na hindi niya kayang pababain ang bigas sa 20 pesos na ipinangako niya, 'di ba? So ngayon nagkaletse-letse na. So doon nagsimula yung pagsibak kay Shelo Magno na Undersecretary sa Department of Finance. So anong eksena doon? So dahil nag-release ng Executive Order number 39, itong si Shelo Magno ay nag-post, okay, ng graph. Okay, ito. Ipakita natin yung kaniyang yung kaniyang vlog o para makilala niyo naman siya ng bonggang-bongga. Okay? Ito. Share natin yung screen. Okay. Ito ba siya? Right. Ito na siya. So, dyan nagsimula ang mga eksenang kaganapan ni Madam. Right? Si Miss Shelo Magno. So, September 1 pala. Okay. Di ba August 31 ni-release 31 pinalabas ang EO. Okay? 39 ni Kuting na pinagyayabang niya na wow, ang galing-galing, bababa na ang bigas, kaya nag-EO 39 siya. So, ayan, nag-post si Shelo Magno na undersecretary nang sinabi niya, I miss teaching. Tapos, pinapakita niya ito, although yung iba sa inyo, mga ekonomista dyan, baka naintindihan ninyo, na ang law of supply and demand.
Okay, yan, may mga graph siya na parang sinasabi dito, ang interpretation is hindi, kumbaga, ang price cap o price ceiling is not the wise solution. So kasi pag may supply, pag may demand, yung mga ganun, ito yung graph na pinapakita niya, dapat dito ang presyo, dadadadada. Pero hindi ko na-interpret yan kasi hindi naman ako ekonomista. Okay? So, pinapakita ko lang sa inyo yung mga post niya. Then, 4 days ago, I think bago yata siya niligwak, yeah, a wise man told me, if you do your job with integrity, you will be back in UPSE soon. Right? I think sa school niya yan, sa UP. Okay? Then, 4 days ago, then kinabukasan, ay pinadalhan na siya ng letter ng bonggang-bongga, alright, na from Office of the Kuting through papunta sa office siyempre ni Diokno. At pumirma dito is si Bersamin. Ayan, pakinggan natin kasi yung mga terminologies dito ay pinaglalaroan nila ang batas o ang legalities. Okay, sabi dito, Dear Secretary Diokno, this refers to the expiration of the tenure, okay? Tenure of office pala. This refers to the expiration of the tenure of Miss Maria Cielo Di Magno as Undersecretary of the Department of Finance on behalf of President Ferdinand Coting. This is to inform you that the expiration of her tenure shall take effect immediately. Okay. So, yan yung mga simulain na yan. Tapos, ang sabi dyan ni Cielo Magno, ayan yung caption niya, may nanalo na po. Hindi po siya sabi niya, hindi po siya resignation or termination. Expiration po pala or expiration po pala ang tamang term. Sabi niya, officially received the document this morning. Okay? So like, you know, September 7 yan. Maraming salamat po. It was an honor serving the country. Makakatulog po ako ng mahimbing knowing that I did my best serving our country and advocating the interests of our people. Lagi para sa bayan, honor and excellence. So ayan, nagpapasalamat sa mga nag-support sa kanya. Okay, stop na natin yung sharing na yan. So anong nangyari, mga kababayan? Actually, di ba? Ang sabi, nag-expired na raw yung kanyang tenure of office. Pero sa mga unang binanggit, okay, ni Bersamin, syempre, utos ni Lisa Smugs to, mga palangga. Ay ito, Statement of the Executive Secretary on the Resignation of Department of Finance Undersecretary. Alright? Sabi dito, she has been against the policies of the administration and made it known to the public on social media long before the president even assumed office. Instead of working together with the colleagues in the government to address any concerns, they were instead constantly done so through public fora. The termination, di ba? Ang una, ang sabi ni Bersamin, the termination, terminate. Okay? Then binago nila, expired na daw. So which is which? Alright? Hindi ko nababasahin niya, pailawanan ko na lang. Alright. So nung una, okay, pero sasabihin ko sa inyo kung ano yung totoo. Kasi alam ng puting ahas natin. Ayan dyan na nga sa title. Sinasabi ni Bersamin na sa unang-una pa lang, even before nag-assume ng office si Kuting, ay very critical o hindi na aligned yung paniniwala ni Cielo Magno kay Marcos. Okay? Kay Kuting, kay Polboronic. So ang nangyari, so parang sinasabi nila na kasi antay ka o hindi ka nakikiisa sa gobyernong Kuting, so dapat pag undersecretary ka, you have to serve for the pleasure of the president. Lagi yung naririnig, di ba? Instead of for the pleasure of the people of the Philippines, but always for the pleasure of the president. Okay? So parang sinasabi ng Malacanang nila Kulob, di ba? Amoy Kulob, dyan sila lahat na si Cielo ay pinklawan. Okay? Okay, pupunta tayo dyan sa pinklawan na yan o opposition o whatsoever. May binalikan ako nung May 30 of 2022, may interview si Cielo Magno. Isa sa mga sinabi niya, actually tinira talaga niya si Kuting, na sinasabi niya na ang income, sabi niya, ano ang kredibilidad na maningil? I think they were talking about the taxes, pero hindi ko alam kung ano yung punot dulo. Pero ito lang yung sinabi ni Cielo. Sabi niya, ano ang kredibilidad daw ng gobyerno
na singilin ang taong bayan ng taxes kung ang leader mismo ay hindi nagbabayad ng tax. So totoo na talagang siya ay kritiko ni Kuting. Okay, fine. Okay, kritiko ni Kuting. Ang dahilan ngayon nila mga kababayan, ni Bersamin, ni Lisa Smugs, nila Kuting na si Shelo, kaya tinanggal nga dahil dilawan, pinklawan, at laging nag-uupos. Ang tanong ko, di ba inupo nyo as presidential, di ba si Dr. Tony Liachon, okay? Tinalagaan ninyo noong August 11 ng special advisor. Very critical din siya. At dilawan, pinklawan. 'Di ba yung designer na si Michael Leyva, very dilawan. Pero si Leyva ang nagtatahi ng mga gown ni Lisa Smugs, isa sa mga nagtatahi kahit na yung tiyan, hindi kayang repair. So anyway, so ito yung mga dahilan lamang ni Bersamin kasi utos ni Lisa Smugs. Kung totoo, okay, in the first place, bakit itong si Taning, mapunta tayo kay Taning, yung ano ni Lisa, yung ampon niya. Diba? Si Taning Pinoy, may taning ang buhay, scammer, lahat na. Diba? Bakit yan sinabi? Dati na ipalilibing niya ng buhay si Kuting, pero kasama ninyo. Pero dahil may isang taong naninindigan sa katauhan ni Shelo Magno na mali ang inyong solusyon na mag-release ng Executive Order number 39 kasi ito ay na temporary solution lamang at hindi makakabuti sa sambayan ng Pilipino. Wala akong pakialam kung dilawan si Shelo, pulahan, whatever, as long as tama yung kanyang pag-aaral bilang eksperto, which is alam naman natin lahat kayo umalma, na temporary lang yung ginawa ni Kuting. Actually, hindi si Kuting, si Lisa Smugs. Itong Executive Order 39 na ito na price cap, price ceiling kung saan ang naapektuhan mga kababayan ay kayo dyan sa Pilipinas, yung mga retailers, imbes na ang tirahin ng gobyernong ito ay yung mga business partners nilang hoarders and smugglers. Again, hindi nila titirahin yan kasi nga nakikinabang sila palangga. So, ngayon hindi po usapin ang dilawan at pulahan dito. So kahit anong kulay man, ano man ang naging opinion ni Shelo noon, ang political opinion niya, bilang isang eksperto, sabi ko nga, kinuha mo niyo siya eh. Hindi ko lang na-research kung inabsorb ba siya ni Kuting, from the Duterte, ano ba siya? Siguro sa susunod natin vlog. Kasi nanggigil ako nung nabasa ko yung mga drama ni Bersamin and also ni Jokno later. So ito bonggang-bongga tong vlog natin. So tama naman itong si Shelo Magno na kumbaga hinire siya eh. Yung service niya as an economista, as an expert. 'Di ba? Syempre, magbibigay ka ng iyong expertise opinion, 'di ba? Expert opinion. 'Di ba? So, again, kasi nga, ulit-ulitin ko, paano naman titirahin ni Lisa at ni Kuting ang smuggler kasi nga kasama nila lagi si Michael Ma sa kanilang foreign trips. Ayan, business partner nila. Okay? So, pinapaalala ko lang yan sa inyo. Alright. So, ngayon, hindi po usapin. 'Di ba? Jutang Genemes ka, Bersamin, Lisa, Kuting. Hindi usapin ang dilaw na o pula. Sabi mo nga, 'di ba, Kuting, na mag-a-appoint ka. Ang pinakamaganda mong magawa ay makapag-appoint ng oposisyon as long as willing. Tandang-tanda nyo yan, palangga. In-interview ko siya. Sabi niya, mag-a-appoint tayo. Ang pinakamaganda nating gawin para mapagkaisa natin ang Pilipino, mag-a-appoint tayo ng opposition. Ako ang nag-interview sa'yo at ako naman nag-a-agree dahil para nga totoong may unity team. Di ba? Pero bakit ngayon titirahin niyo ito dahil nagsalita lang siya na sa tingin niya bilang eksperto ay mali ang executive order na price ceiling, price cap na yan. So, gusto nyo, diktadorya na talaga? Di ba? So, kung ang pagbabasehan natin, mga palangga, dahil si Shelo ay, critical sa gobyerno kaysa mga Marcos, bakit nag-appoint kayo ng mga, quote-unquote, dilawan? Kung ayaw nyo pala ng dating dilawan, Jutang Genemes, ang dami niyong inappoint na dilawan. So, ito po ay dahilan lamang nila. Dahil it's not about dahil dilawan o kung anong kulay ni Shelo Magno, dahil umalma yung tao na sa tingin niya
bilang natingin eh. It's not really tingin. Expert nga eh, nag-aral nga eh, di ba? Pinag-aralan niya itong law of supply and demand and the fact na ekonomista, scholar, da. So, bakit mo i-force to resign, Lisa? Okay? Hindi ba dapat natutuwa kayo na ang eksperto nagsasabi sa inyo na ito dapat, but definitely hindi pinakinggan. Why? Mga kababayan, bakit hindi pinakinggan? Here's the thing, Pating. Okay? Mga palangga. Oh, by the way, bago ko makalimutan, ano ba pinagsasabi dito? Meron pa yata mga sinave dito. Okay. Yeah, yun na nga. So ngayon, ang tanong ng bayan, right? Bakit si Jokno, ito, share natin, paiba-iba ng statement na sinabi ni Jokno September, ito, pakita na natin to. Para lang sa inyong linawan. Asan sabi ni Jokno? Face, economic is back, economic team shock. Okay. Ito. Ito mga palangga. Anong date niyan? September 11, 12 a.m. Madaling araw, inilabas ng Philippine Star. Basahin ninyo. Ayan, tignan nyo yung title. Nakikita nyo ba? Okay, sure. Nakikita nyo. Ito, dito nagka-leche-leche. Ibig sabihin, wala talagang unity team at lutang si Kuting. At ang nagdedesisyon ay si Lisa Smugs. At feeling ko, habang nagdedesisyon sa price ceiling, price cap na yan, ay lutang sa ipinagbabawal na pulburon at jalak. Okay, sabi dyan, tingnan nyo po, very important mga kababayan, ang oras, September 11, 12 a.m., sabi ng Philippine Star, economic team shocked, na-shock daw by rice price cap. Si Jokno, economic team na yan eh. Department of Finance Secretary. So na-shock. Ano sinabi sa balita mga kababayan? We are not consulted. Hindi siya kinonsulta. O sabi diyan, Finance Secretary Benjamin Jokno has admitted that the economic team was not consulted when Malacanang imposed a price cap on rice, as he noted that measure should not last long as it cannot be sustained. Sabi dito, in briefing, Jokno, who heads the economic team of Marcos administration, was shocked when the measure was announced on August 31. Na-shock siya. Ibig sabihin, di ba, naiwan siya sa kawalan. Wala siyang kamuwang-muwang bilang isang pinakamahalagang alter ego o sekretary ng Kuting ay wala siyang kamuwang-muwang. Okay? Mamaya sagutin natin kung bakit wala siyang kamuwang-muwang. Okay, Jokno along with Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan and Budget Secretary Pagandaman led the 14th Philippine-Japan High-Level Joint Committee meeting on Infrastructure Development and Economic Cooperation in Tokyo during last week, August. Okay? Anyway, so wala sila. Nasa Japan sila. Sabi niya, we were in Japan when that was announced. Okay? Hindi ko natatapusin yan. Okay? So sinasabi ni Jokno dyan, September 11, alas 12 ng madaling araw, based on the article ng Philippine Star, mga kababayan, ay wala silang kamuwang-muwang. Imagine nyo, walang kamuwang-muwang. Walang paabiso, walang, hindi sila kinonsulta. So anong ibig sabihin nito mga palangga? Anong ibig sabihin? Bakit sila ay hindi kinonsulta? Ano ang nangyari dito? Okay. Then, like hours later, nagbago yung statement ni Jokno. Here's another evidence from stop screen natin. Alright? Para lang masundan ninyo. Right. Tandaan nyo, alas 12 na madaling araw, September 11, sabi ni Jokno, siya daw ay na-shock. Okay, tingnan natin kung na-shock pa rin siya dito. Alright? Okay, na-shock pa ba siya dito? Alright, economic manager's back. Okay. Alright. Ayan. Then, September 11, alauna ng hapon, siguro nahimasmasan, sinigawan siya ni Lisa, napatay na, Jokno. Bakit mo sinabi yon? Ganito, ganyan. O, diba? So, kinahapunan, mga palangga, nahimasmasan siguro, dahil binoljak ni Lisa, economic managers back rice price ceiling, sabi ni Jokno. So, pabigla-bigla ay nagbago ang kanyang isip.
Okay, wag na natin basahin kasi walang kwenta naman yan. Ako na lang magsasabi ko anong sinabi nila. So nakita ninyo, September 11, madaling araw, naglabas ng article ang Philippine Star na na-shock si Jokno. Then after few hours, kasi nga binulyawan siya ni Lisa. Ayon sa ating puting ahas sa loob. See? Ngayon, mga kababayan, nagka-leche-leche na. Remember ang issue sa Mama Sapano? Okay? Na kung saan si Noy Noy at si Purisima ay nag-textan sila na nag-uusap without consulting other, important personalities doon sa pagdedesisyon para solvin yung issue sa, Mama Sapano. And the fact na suspended si Purisima during that time, di ba? Sila lang din nag-uusap. So parang ganito yung nangyari dito. Sino-sino nag-uusap dito? Wala nang iba kundi si Lisa Smugs. So ang question dito, kahit anuman ang kulay, anuman ang sinuportahan ni Cielo Magno in the past, hindi po mahalaga na ngayon yun. Hindi yan issue bersamin. Alam ng puting ahas, alam na ng mga taong bayan na inuutusan kayo ni Lisa, kaya nga dapat talaga matanggal na kayo dahil hindi na nga si Kuting ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Dahil kung inisip ninyo, nakapakanan ng bayan at bago kayo magdesisyon, patong mag-decide ng mga EO 39 na laging lutang si Kuting at si Lisa, ay dapat kinonsulta ninyo ang inyong mga economic managers. What is the freaking point, the F point ng magtalaga kayo ng mga sekretarya, ng mga alter ego, pasweldo ng bayan, tapos hindi nyo ikukonsulta, tapos during the decision making ng mga importanteng issue patulad dito sa usapin natin sa agrikultura at bigas, nagdedesisyon kayong bangag yung utak ninyo, 'di ba? Punong-puno ng pulburon at lasing kayo sa jalak. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, ano ang mga katanungan natin na ibabato sa kanila? Nag-change, 'di ba? Nag-change gear kaagad siguro itong si Cielo at saka si Jokno, syempre nirerespeto niya rin, hindi siguro nakarating sa atin na believe siya kay Cielo Magno. It just so happened, kaya nga na-shock siya, 'di ba? Sinabi niya, tapos biglang nahimasmasan, sabi nga, hindi siguro, binoljak sila ni Lisa Smugs. Alright? Ngayon, kung hindi kinonsulta sa kanilang, sabi ko sa kanilang economic team, di ba? Kaya nga may economic team dahil si Kuting lagi ngang lutang. Si Lisa, hindi naman nagdedesisyon niya ng hindi bangag. Laging may karga yung lola ninyo. Okay? Yung ahas na yan, laging may karga. So ang tanong, kaninong idea, again, ang price ceiling? Sige, paano natin, bigyan natin ng benefit of the doubt si Smugs. Although sinabi sa atin ng ating puting ahas na siya ang nagdesisyon. Si Romualdez, si Tambaloslos na hinord niya, what do you call it? Ni-raid niya yung kanyang sariling warehouse. Remember? Sinabi ko sa inyo sa nakaraan natin, na nagpa-pogi point siya. Yun yung mga nila, bago nila in-announce yung Executive Order number 39 sa price cap na yun na nagpasikat-sikat itong si Speaker of the House na hey, meron kaming ni-raid na 4 na mga warehouses dyan sa Bulacan. Pero ang totoo, pinakita ko na sa nakaraang vlog ko na yung 4 na sinasabi niyang nahuli o napasara ay hindi listed sa Bureau of Plant and Industry na supposedly lahat ng mga cold storage and dry storage dapat rehistrado po yan sa BPI. So yan ang katotohanan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kulitin nyo si Tambaloslos, sabihin niya mo sa kanya, ilabas niya kung sino ang owner ng 4 na yon, kasi definitely it's a fly-by-night business or kathang isip niya lamang na mayroong 4 na warehouse sa Bulacan na nagpakitang gilas siya na hinuli niya. Then like the next day or 2 days after, nag-release sila nitong EO number 39 na ito. Di ba? Pangluloko. So kaya nga ang tanong natin, sino ang nag-utos sa ideya na mag-release o release ng EO 39? Since sinabi mismo, may ebidensya tayo galing dyan sa dyaryo na yan, di ba?
na walang kamalay-malay itong si Diokno. At sino ang nag-utos para tanggalin si Shelo Magno? Kasi una, sinabi nila terminate. Mismo sinabi ng Malacanang na tinerminate nila. Tapos later on, ang sinabi, nag-expired na raw yung tenure. Eh di ba nga sinungaling mga buwakang Genemes, mga giatay, mga alpot patotot, namit, gintos lukon na mga kipay ni Smugs. But anyway, mga palangga, kaya nagkaletse-letse, nakita nyo na kung alam nyo, even sa isang kumpanya, sabi ko nga, o sa isang karinderya, kung ikaw ay ang may-ari ka, ikaw ang nagmamanage sa isang karinderya, kung lagi kang lutang, laging punong-puno ng pulburon ang utak mo at punong-puno ng alcohol. My God, kahit abogado ka, kahit ikaw pa iskolar, ikaw pa ang nag-top notcher sa bar, di ba? Ikaw pa ang top notcher, hindi makakapag-function ng utak mo kasi habang may likido ng ipinagbabawal na substansya, you know what I mean? Hindi makakapag-function. Kailan ba magdedesisyon o gagawa ng EO si Kuting at si Lisa na, you know, as in zero alcohol or zero pulburon yung mga utak nila. Kaya tignan nyo, nagkaletse-letse, nagkapalpak-palpak. Ngayon, mga palangga, kung itong Executive Order 39 tong price cap na to, ay pinag-aralan nila ng gusto, masusing binusisi ng kanilang technical working group kasi bago ka mag-release ng EO na yan, hindi lang yung nalasing si Lisa, di ba, nahilo sa pulburo na, okay, Kuting, okay bang, ito na, the-draft na ni Bersamin, hindi pwedeng ganun. Di ba kaya nga may mga functions siyang undersecretary, assistant secretary, secretary, may technical working group at chuchu bells pa kasi sila yung magbabalanse, sila yung magsasaliksik, sila yung mga eksperto supposedly na ilalagay mo dyan para pag-aralan nila yung rekomendasyon na Executive Order number 39, mga palangga. Well mga kaibigan, dito nga natin mapapatunayan kung gaano nga ba talaga kaganib sa kapangyarihan ang Lisa Smugs na ito at talagang nagiging diktador na nga ba ang ating administrasyon ngayon dahil hindi na nagagawa ang mga pangako at talagang bumabawi na sila sa nawalang pera sa kanila. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.